history nito, pinadala yung luggage, may dala siya atang luggage na naglalaman nga ng 2.6 kilogram na heroin eh. Isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon is itong kay Mary Jane Veloso, yung kababayan nating Pilipina na nakulong sa Indonesia na nahulihan ng 2.6 kilogram na heroin na noong 2010. Okay, siya ay nahuli sa Yogyakarta na sa Indonesia. Siya ay nahuli noong 2010 and nagkaroon ng plano na siya ay i-firing squad noong 2015 pero nagawa ng paraan yon nung dating Pangulo na si Noynoy Aquino kaya na-delay. Okay? And yon is dahil na rin sa pakikipag-ugnayan ni dating Presidente Noynoy Aquino kay dating Presidente Widodo na nakausap noon ni Noynoy Aquino. And ngayon sa administrasyon ni President Marcos Jr., siya ay mukhang magkakaroon ng magandang resulta. So ito ay magandang balita dahil syempre, 'di ba, alam naman natin lahat na naging biktima lang itong si Mary Jane Veloso. Nang tanging gusto lang mangyari is makapagtrabaho at matustusan yung pangangailangan ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo ng mga aking upcoming content. Any comment, recommendation, suggestion with regards to this video, please leave it on our comment section. Okay? So, balik po tayo dito sa gusto kong i-share na topic sa inyo na kung saan itong si Mary Jane Veloso na ating kababayan ay may posibilidad na makauwi ng Pilipinas and hopefully mangyari yan, 'di ba? Bago matapos yung taon. And ito ay dahil sa ginawang pagbibigay priority, isa sa binigyang priority ni President Marcos Jr. na as far as I can understand at natatandaan ko na isa ito sa reason kung bakit pumunta ng Indonesia itong si President Marcos Jr. ay makausap ang bagong presidente ng Indonesia. Dahil syempre na alam niya yung naging kaso nitong si Mary Jane Veloso na kung saan nagtrabaho lang naman ang purpose niya. Kaya lang, 'di ba? Hindi siya binigyan ng magandang pagkakataon ng agency niya. Agency niya yung may reason. Bali, ang history nito, pinadala yung luggage, may dala siya atang luggage na naglalaman nga ng 2.6 kilogram na heroin eh. 'Di ba? Nanduron nga sa luggage niya, sa suitcase niya. So, dahil siguro kampante yung tao, dahil agency niya naman yun, 'di ba? Pumayag siya. At it so happen na yun pala ay may laman na heroin. So, nung nag-appeal nung panahon ni Presidente Noynoy Aquino, bali ginawa siyang testigo. Okay? Ginawa siyang testigo against doon sa kung sino man yung nasa behind ng heroin na yun. Okay? Yun yung naging isa sa naging kasunduan nila para magte-testify siya na against doon sa mga nag-smuggled or yung nagpadala sa kanya ng mga drugs na yon. So which include yung agency na kanyang ginamit para siya makapunta ng Indonesia. So now, dahil sa pagpupursige nitong si Bongbong Marcos para siya ay mabigyan ng kalayaan, yun ngayon ang ginawa ni Bongbong Marcos. Okay? But actually, there's no yet clear, okay? Clear na reason, okay? Wala pang
hinihinging kapalit. Parang ganun, yung as per DFA, ang sinabi ng DFA na wala pang anything, parang wala pang closure kung ano ba yung in return ng ginawang ito, ng kagandahang loob na itong ginawa ng Indonesian government. But for sure na may positive outcome yung nangyari na to. Okay? So, yung formal na kung kailan makakabalik si Mary Jane sa Pilipinas, yun pa ata yung inaayos ang sinesettle nila. And hopefully, ang bali-balita, pauwiin siya ng Pilipinas, pero makukulong pa rin siya sa Women's Correctional dito sa Pilipinas. And maybe in the long run, dahil sa almost isang dekada, di ba, na nakulong na siya, baka bigyan siya ng clemency ni Pangulong Marcos. Depende sa kung ano yung mapag-uusapan ng presidente ng Indonesia at saka ni President Bongbong Marcos. So yun yung mga pwedeng mangyari, okay, sa kasong ito ni Mary Jane Veloso. And nandirito yung statement ni Pangulong Marcos. So ito yung naging statement ni Presidente Marcos with regards doon sa nangyari kay Mary Jane Veloso. Okay? Na kung saan kumbaga isa sa accomplishment niya to, di ba, for how many years. And I think during Duterte time, parang hindi to masyadong nabigyan ng pansin. And actually, ewan ko kung totoo yung lumalabas na mga nakikita akong memes or picture na during Aquino, nakiusap siya, di ba, na maging state witness or maging witness si Mary Jane. Pagdating daw sa panahon ni Duterte, sige, bitayin nyo, parang ganun daw. Now, pagdating dito kay Pangulong Marcos, nagkaroon ng mas magandang outcome na kung saan may possibility and malamang makauwi si Mary Jane, and hopefully yun yung aayusin nila na sana before, di ba, matapos yung taon na to, makapagpasko na siya o makapagbagong taon na siya sa Pilipinas, di ba? So ito yung naging statement ni Pangulong Marcos, na talagang siya'y natutuwa sa naging tugon ng Indonesian government sa kanilang pag-uusap tungkol dito kay Mary Jane Veloso. So sana makauwi na nga siya, and hopefully yung mga OFW yung kababayan natin na nasa ganitong sitwasyon, matulungan din, lalo't alam naman natin na walang kasalanan. So yun lang po yung gusto kong i-share sa video na to, and ito isa good points sa government ni Pangulong Marcos, lalo't maraming mga bumabatikos at maraming mga, alam nyo na, nangyayari ngayon. So, yun lang po. Issue lang po tayo, walang personalan. Kung ano man po yung mga nasabi ko sa content ko na to, yun po ay aking pawang mga opinion lamang. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.